Eto. Ito yung idol ni Boss Raymond Wang. No? Ano sabi dito? Sa pang-apat nating topic, ingay versus ebidensya. Bakit pinili ni Toby Chanko ang chismis kaysa testimonya? Testimonya? Kaysa testimony o testimonya. We are pertaining dun sa ano sa pag-support niya. Oy, Papa B! Wait! Ba't nandiyan ka sa Papa B? Dapat dito ako sa channel ni Tolnyolo. So, eto kasi, wala daw siyang believe kay Madriaga. Napanood niyo ba yung interview? Medyo nauutal-utal. Tapos medyo nagtatanga-tangahan yung datingan. Yun yung nakakatawa hindi naman siguro, sabi. Ano? Sigurado ka na? Final ka answer. Okay na? Sit back and relax. Nakakatawa lang din ba talaga? No, si Toby Chanko, kung hindi niyo yan nasusubaybayan, lagi yang ganyan No, medyo okay naman siya pag kumukontra. Kung tutusin, parang may brilliance ng konti si Toby Chanko. Not until nung naging campaign manager na siya at simulan niyang banatan si no bias shit pero ganun talaga yung pagkakaintindi ko Si Chanko kasi, ang main character dito, yan. Sino Chanko? Baka si Mel yan Hindi si Mel yan? Kaano-ano niya kaya si Mel? Simulan na natin Good evening mga mandirigma. Mga Karayuma, si Reza Force, and of course, BMB family. Mga ka-clear. Ayan. Alam nyo may mga laban na hindi patas Di ba? Hindi dahil kulang ang ebidensya, kundi dahil pinipili kung ano yung pinaniniwalaan. At dito papasok ang usapin natin ngayon. Si Toby Mother effing Chanko. Ay, sorry. Minsan kasi nabobobohan ako kay Chanko, anak ng teteng Ma'am Vina Valdez, no way, Sara for president on 20... Of course! Definitely no way! No way! No way! Thank you! See you on my next live concert, mother! Ayan, tama na. Namiss ko magkantahan, Papa B, no? Oo, magkantahan ulit tayo next time. Si Toby Chanko, ang kanyang depensa gamit yung 18 ex-Marines laban sa isang insider witness na si Caramil Madriaga. At ang tanong natin ngayon, mga mandirigma, ito ba ay paghahanap ng katotohanan o pagpigil ng kwento na para sa atin, nung nireview natin, swak yung naratibo? Sino mga main characters natin? Si Toby Chanko. Siya yung gumagawa ng depensa. Sa mga interviews. Pinabubulaanan kung ano yung sinasabi ni Caramil Madriaga na insider witness. Pasok sa inner circle. Ano gamit niya? Pambara? Yung 18 ex-Marine source. yun yung source ng alternative narrative niya Ano dating gawi? Selective justice. Ganito yan mapapansin nyo agad yung pattern Kapag pabor sa kampo, paniniwalaan, 18 marites. Sabi ni Boss Adictus. Kapag kalaban, pagdududahan, babaliwaliin. Pansin nyo? Kapag pabor sa kampo, paniniwalaan. Kapag laban sa kampo, pinagdududahan, babaliwalain. Si Madriaga, para sa akin, may detalye, may pangalan, may proseso. Pero pilit idinidismiss. Samantalang yung 18 Marines, hearsay, walang direct involvement, walang konkretong ebidensya.
halos matae para patunayan lang na Gab, can you get me the binocular? Please. Please, go. Someone is in our territory. wait lang. Kasi doon sa pinagbibisikletahan ko, may ano eh. Oh, those kids? Can you check? Those are kids, right? So anyways, hindi, may tao kasi, may tao. So, hearsay. Putya, wala silang kaugnayan talaga. Walang direkta na kung saan nang kita-kita sila. Mamerika Chola. Oo naman, maaga tayo. Tabiruin mo, walang konkretong ebidensya. Halos ayaw magpirmahan. Ang naniniwala ako, 4 na lang eh. 'Di ba? 4 na lang yata sila ngayon. 4 lang yung pumirma. 14 yung hindi. Bakit yun pinapakinggan? Si Caramil Madriaga, so dinidismiss yung naratibo. Ito, tanong ko sa inyo, hindi ba baliktad yun? Di ba? Sa normal na logic, logic ni Boss Adictus. Money ni Madriaga versus maleta ng mga marites. O yan, tama. Di ba, Ma'am Nilda Arceo? Hindi, sa normal na logic, mas mabigat ang direct testimony. Pero dito, mas pinipili ang ingay kaysa laman. At yan ang tinatawag nating bias na nakadisguise bilang fairness. Dahil yan lagi yung claim ni Toby. Fairness. Pansinin nyo, yan yung lagi panimula niya. Hearsay as a weapon? Anyari? Inamin mismo, hearsay yung testimonya ng 18 marites. Diba? Ibig sabihin, hindi nila nakita, hindi nila naranasan, narinig lang. Paano nangyari yun? Pero ginagamit pa rin bilang argumento. Hindi nakita, hindi naranasan, narinig lang. Kung tutusin, second-hand informasyon ba? Mahilig din magmagalong. Sabi ni Boss Adictus. Si Toby Chanko, ang hilig mong magmagalong, hayop ka. Sabi ni Boss Adictus. Grabe. Yan pa rin ginagamit yung argumento. Walang direct eh. Kay Caramil Madriaga pag lumabas yung telepono ni Caramil, eto parang ganito yan eh. Hindi, pero let me state first. Hindi ko sinasabing totoo na yung mga sinabi ni Caramil. Base lang sa pagtitimbang, para sa akin, mas may bigat yung sinasabi ni Caramil. May direkta siya eh. Direct na contact. Direct involvement. Nakita, naranasan, narinig. Lahat ng mga aspeto para ma-eliminate yung pagiging hearsay lang, nandun lahat eh. No one is saying Madriaga's affidavit is Bible truth. O, kita nyo, may paganon. Putsang galit. Parang si ChatGPT inaayos mo yung mga sinasabi ko. I love it. I love it. Yo, my guy. Thank you, Boss Adictus. Pero, parang ganito yan eh. May nakakita ng krimen. Pero mas pinapaniwalaan mo yung kapitbahay na nakarinig lang. Narinig ko may pinatay dyan eh. Sa totoo nga niya, nakita ni Sabing gano'n ng kapitbahay
Ay, nakita ko si Mayor Magalong ng Baguio. Oye, hypothetical, example lang to ha. Magalong ha. Oh. Ay, balita ko eh. Si Magalong nakita ko nandun sa sugalan no. Nandun talaga siya sa sugalan. 'Di ba, Boss Jonas? Nakita ko na sa sugalan siya ng Baguio. May kausap siya eh. Ewan ko kung ano yung inabot. Hindi ko masyadong naaninag pero nakita ko talaga. Nag-abutan. Eh sabi naman ng isang kapitbahay ha? Eh narinig ko, ang narinig ko lang, hinuhuli siya ni Magalong. Huli kayo, huli kayo. Tsaka, parang ang layo ni Magalong dun eh. Pero ang alam ko, may kasamang pulis. Kasi rinig ko marami pa eh. Pulis yata yung kausap ni Magalong. Eh sabi nung isa, hindi, nakita ko talaga. Nakita ko talaga dalawang ano ko eh. Dalawang mata ko eh. Si Magalong, kausap, kilala ko yung may-ari nun eh. Yun eh. Ay, hindi, ako, iba rinig ko. Hindi ko man nakita, narinig ko, talagang parang huhulihin ni Magalong eh. Sino paniniwalaan nyo doon? Alam nyo, sa batas, ang malinaw, hearsay equals weakness. Mahina. Weak. Weakness. Mahina. Ang hearsay, weak. Pero sa politika, hearsay, pwede mong gawing weapon. Yun ang masaklap. Basta marami nagsasabi na para maging totoo. Pag paulit-ulit sinasabi, nagiging parang totoo. Yan yung delikado. Paramihan ng boses, hindi paramihan ng ebidensya. Pagka simultaneous, spontaneous, yung pagsasabi, no? Na, hindi, ayan, nakita namin, narinig namin. Nakala mo talaga yun yung nangyari, oh. Kitang-kita nyo naman, nasa harapan yun eh. Oh, eto yung distraction politics. 'Di ba? Mga mandirigma, eto yung mas malalim ha. Bakit kailangan ng 18 Marines para magpatunay o para manggulo? Para magpatunay o para manggulo? Kasi alam nyo, kapag dumadami yung boses, nalilito yung tao. Kahit sabihin yung maraming matatalino, marami na tayong matatalino, marami pa rin tao ang nalilito. Lalong-lalo na yung mga DDS kasi. DDS, utak luga. DDS, tanga-tanga. DDS, utak luga. Kapag pag medyo mahina yung bodega mo, kutya baka maniwala ka eh. Lalo na kung ang napapanood mo yung sirkulo lang nila. Doon ka naririnig. Tapos iba-iba pa yung mga iba-iba yung nila, yung mga sinasabing terminology, pero yung konteksto, yung essence ng kwento, iisa lang. Putya, mas lalo ka mapapaniwala eh. Kasi very leading. Magkakaiba ng pagkakasabi, pagkaka-approach, pero leading towards the same goal. Ano yung goal? Manggulo. Kapag dumadami ang boses, nalilito ang tao. Kapag nalito ang tao, nawawalas ang focus. At kapag nawala ang focus, natatakpan yung tunay na issue. Classic tactic. Classic tactic diversion. 'Di ba? Ma'am Mary Rose Valenzuela. Classic tactic diversion, classic diversion. Hindi mo sasagutin ang tanong, lalagyan mo ng mas maraming tanong. Pag tinanong ka, tanongin mo ng 3. Oh, nakabili ka ba ng mantika?
Yung mantika lang ba bibilhin? Hindi ko ba isasama yung toyo? Kung bumili na rin kaya ako ng manok. Ngayon, yung nagtanong sa'yo, sasagot na ng tatlo. Oo nga, no? Wala pa ba tayong toyo? Titingnan toyo. Pagbalik nun, ang nabili lang niya, toyo, tsaka manok. Ganon mag-example, kabayo! 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 America Chola, akala mo ikaw nangalin. Diba? Miscommunicate creates chaotic tendencies. It's sad that some people who are educated ay siya itong sobra pa sa isang mangmang. Alright. Wait, who's that? Si Boss Joseph. Ayun. Thank you for that point, Boss Joseph. Ito, para sa akin. Bakit mas mabigat yung insider testimony? Yung testimonya ng insider. Bakit? Ngayon, balikan natin si Caramil. Ha? Bakit siya mas pinapakinggan ng iba? Kasi nga naman, direct knowledge. Hindi hearsay eh. I mean, sige, direkta yung pagkakaalam niya. 'Di ba? Hindi tintindig akusasyon ng 18 marites sa hukuman bagkus sila pa ang makakasuhan. Correct. Oh. Direct knowledge, may detalye, may pangalan, may proseso, may galawan, may risk. Inilalagay niya yung sarili niya sa panganib. Tanong ko sa inyo, kung gagawa ka lang ng kwento, ilalagay mo ba yung sarili mo sa ganyang klaseng risk? Oh, let's say, same applies to those 18 Marines. Ilan na lang sila ngayon? So, kung titimbangin din natin yung percentage, right now, si Caramil Madriaga still stands 100%. Ngayon, yung 18, siya naging 4 na lang. Beyond 50%. Ang nawala. Hindi madali maging whistleblower. Ang katunayan niyan, hindi na tayo natin kailangan lumayo. Si Gutesa, 18 Marines. Asan na? Anyari. 'Di ba? Hindi madali maging whistleblower. Madali magsabi sa una. Sa pangalawa, baka mawindang ka na. Hindi rin automatic na totoo si Caramil. Hindi automatic. Pero sa hierarchy ng credibility, insider is greater than spectator. Always. Sa hierarchy ng credibility, insider is always greater than spectator lang. Kasi alam nyo no, si Toby Chanko, ang problema kay Toby, no? Sarili niyang bakuran, may problema eh. Hindi rin natin pwedeng ihiwalay yung context eh. Si Toby Chanko may sarili na ring mga tanong sa distrito niya. Flood control na bilyon ang halaga pero baha pa rin. Lumulobong budget allocation. Isang kontraktor na paulit-ulit. Posibleng conflict of interest. Ngayon, tanong, bakit mas maingay siya sa national issues? Bakit sa tingin nyo? Punya may sarili kang distrito mo. Oh, ba't mas maingay ka sa national issue? Kaysa sa sarili mong problema. Classic move. Attack outside para mapagtakpan yung inside. DDS mindset. Loyalty over truth. Nasolve ko na yung puzzle. Yun eh.
kung bakit boplex ng mga... Bobita, pero palaban kahit walang laman. Yan yung Bobita, Aspiring pero for a higher palaban kahit walang laman. Huwag kang umiyak. Oh, iyak na ako. Saan? Saan banda? Yan yun. Loyalty over truth. Yan yung sakit ng mga DDS. Ito yung pinaka-sensitive eh. May tinatawag tayong pattern. Di ba? Loyalty over truth kapag kaalyado, ipinagtatanggol kahit mahina ang ebidensya. Di ba? Mahina yung ebidensya para ipagtanggol siya, ipagtatanggol. Kapag kaalyado. Kapag kalaban, aatakihin kahit kulang ang proof na pang-atake. Dito pumapasok ang problema. Hindi na katotohanan yung basyan, kundi kampihan. Yun yung masama. Toby, meron kang problema dyan sa mo. Sa lugar mo. Easy ka lang muna. Bino mo, yung flood control mo, bilhin yung halaga pero bahain pa rin dyan. Lumulobo. Yung budget allocations. Lumulobo. Tapos bakit yung contractor pa ulit-ulit? Di isa lang. Ang siguraduhin mo dyan, walang conflict of interest. Yun. Tigilan mo muna yung national issues. Asikasuhin mo yung mo. Yan lugar mo. Alam nyo ito sa stance ni Chanko, pwedeng ang maging maganda is, syempre, ibang angulo siguro, di ba? Nung narrative. Ibang approach dun sa konteksto. Ito yung kanya. At least malaman natin kung ano yung mali. Ganun din, okay din. Wala namang problema eh. Hindi mo muna tanggapin yung testimony. Di ba? Kasi, of course, kailangan mo munang patunayan yan. Ebidensya at so on and so forth. Ang sinasabi ko lang dito, pagdating sa kredibilidad, yung hierarchy, ayon sa pagkakasunod-sunod, yung insider is always greater than spectator. Ang problema dun sa mga sinabi mo, sa mga ginamit mo, hearsay kasi yon, yung mga ginamit na pangdepensa. Dinidismiss ang mga mas credible na source. Dapat hindi ganun. Isa pa, posibleng distraction tactics lang din kasi ginagawa mo. 'Di ba? Mga mandirigma, sagutin nyo to. Kung ikaw ang investigator, ano uunahin mo? 18 tao na nakarinig lang o isang tao nagsasabi na nandun ako? Nakita ko. O, yung 18 Marines. Sige, ganito na lang. na Marines. Marines kahit sabihin na natin lahat sila Marines. 18 na Marines. Napakinggan nila yung mga pangyayari. O isang tao, PDL pa yan nakakulong. Pero siya nagsabi na nandun ako. Nakita ko. I prefer to choose the lone survivor. Sabi ni Boss Jonas. Me too. More than 1%. Bakit 18? Kasi alam nila ganun kadali manipulahin ang perception. Kapag mas maingay yung side, mas madaling imanipula yung perception ng mga tao. Sa dulo mga mandirigma, hindi lahat ng marami ay tama. 'Di ba? Hindi porkit mas madami kayo na yung tama. At syempre, hindi lahat ng nag-iisa ay mali. Pero tandaan nyo, kung hearsay ang pundasyon, hindi katotohanan ang hinahanap kundi palusot.
Kakulango. Tanggap, tanggap, luga, luga, DDS, DDS. Tatay niyo ay karton, tatay niyo ay karton. Duterte, Duterte. Tanggap, tanggap, luga, luga, DDS, DDS. Tatay niyo ay karton, tatay niyo ay karton. Duterte, Duterte. Ayan na sila, ayan na sila. Malita na peke, malita na peke. Ayan na sila, ayan na sila. Malita na peke, malita na peke. Tangga, tangga, luga, luga, DDS, DDS. Tatay niyo ay karton, tatay niyo ay karton. Duterte, Duterte. Tangga, tangga, luga, luga, DDS, DDS. Tatay niyo ay karton, tatay niyo ay karton. Duterte, Duterte. Ayan na sila, ayan na sila. Malita na peke, malita na peke. Ayan na sila, ayan na sila. Malita na peke, malita na peke. Sara nababali na siya. Sara nababali na siya. Digong masusunog na siya. Digong masusunog na sa tangga, tangga, luga, luga, DDS, DDS. Tatay niyo ay karton, tatay niyo ay karton. Duterte, Duterte. Puro fake news ang DDS. Puro fake news ang DDS. Mga troll farm, mga date. Dutites, dutites. Puro fake news ang DDS. Puro fake news ang DDS. Mga troll farm, mga date. Dutites, dutites. Tangga, tangga, luga, luga, DDS, DDS. Tatay niyo ay karton, tatay niyo ay karton. Duterte, Duterte. Tangga, tangga, luga, luga, DDS, DDS. Tatay niyo ay karton, tatay niyo ay karton. Duterte, Duterte. Ayan na sila, ayan na sila. Malita na peke, malita na peke. Ayan na sila, ayan na sila. Malita na peke, malita na peke. Puro fake news ang DDS. Puro fake news ang DDS. Mga troll farm, mga tae. DDS, DDS. Puro fake news ang DDS.